Dati-rate, sa mga Chinese restaurant lang natin ito natitikman. Pero ngayon, street food na. Oh my, siomai! Usok pa lang, ulam na! Kapag naluto, pinataka ng kalamansi at toyo, ayos na ang buto-buto. Paboritong pantawid gutom at merienda at ulam. Sa sarap, mapapa, oh my Siomai! heaven! Para sa siomai lovers, ang katatapos lang na 6th Siomai Festival sa Barangay Tisa sa Cebu City nitong nakaraang linggo. Ang siomai sa Tisa, suportahan ta. Bukod sa siomai eating contest, Hands off, please! Hands off! pinagpiestahan din sa 12 metrong habang boodle fight ang kanilang pork siomai. Pinagsaluhan na mahigit 100 tao. Marami ng taga-Tisa who are into this business already. Considering na napatok yun all over Cebu City, we have decided to initiate the first ever Siomai Festival sa Tisa. Isa sa mga nagtitinda ng siomai dito sa Tisa, si Marel. Para maiba sa ibang siomai, ang sa kanya, nag-isip siya ng paandar. Unli siomai with hanging rice o puso sa halaga 100 pesos. Nagdi-deliver na kami ng karne for siomai din dito lang sa Tisa. Dito sa Cebu, wala pang nag-unli siomai, kaya yun naisip namin. Alas 7 pa lang ng umaga, inihahanda na ni Marel ang 20 kilo ng giniling na karne ng baboy. Lalagyan namin ng itlog. Kada araw, nakagagawa raw siya ng 2 hanggang 4,000 piraso ng siomai. Alas 10 ng umaga, bukas na ang kanyang pwesto, pero ang dagsa ng customers tuwing alas 6 ng gabi. At para sulit, dapat bawat customer makaubos ng 10 pirasong siomai kada kain. Ali siomai sa balay sa Tisa, suwa kayo, the best! Ali siomai sa Tisa! Mamahon na ba? Napapa-siomai the money nga raw si Marel sa kanyang negosyo. Kada araw, tumutubo siya ng 3,000 pesos sa kanyang unli siomai o 50,000 pesos kada buwan. Malaking tulong sa pag-aaral ng 3 niyang anak. Nung nag-boom na siya, alam mo na yung Pinoy, kung ano yung patok, yun talagang susundin. For my siomai, pure meat talaga siya, wala siyang extender. Impluwensya ng mga Chino ang siomai. Bagamat ang sinasabing pinagmulan talaga nito ang Ho-Hot sa may bandang Mongolia noong pagitan ng Ming at Qing dynasties. Kadalasan daw inihahain ito noon kapartner ng tsaa. Ang siomai, gaya ng ibang dim sum o yung maliliit na pagkain, it's meant to be eaten in one go. Ang siomai ay dumating dito sa Pilipinas dahil na rin sa migration ng mga mainland Chinese dito sa ating bansa. Kaya karamihan, kung mapapansin mo ngayon, yung mga masasarap at authentic na siomai ay makikita sa Binondo kung saan nagsettle ang ating mga kapatid na Chino dito sa Pilipinas. Kadalasan ang siomai, kung hindi steamed, prito. Pero dito sa Sampaloc, sa Maynila, ang siomai igini-grill o iniihaw, pakulo ni Ange. Dito kasi sa Sampaloc, madami nang nagtitinda ng siomai. Usually steamed sila. Tapos medyo tabi-tabi sila. Ngayon, nag-isip kami nung partner ko kung paano maging kakaiba yung sa amin, paano maging outstanding. Kaya naisip namin yung grilled siomai. Matapos steam o pausukan ng siomai, itinutusok sa barbecue stick. Bali sa isang stick, 4 na siomai yung nilalagay namin. At saka iniihaw sa smokeless grill. At sa halip na toyo at kalamansi, ang pampalasa, teriyaki sauce, garlic mayonnaise, at onion leeks. Meron din silang shark's fin, pork, at Japanese siomai. Kada araw, nakakaubos daw sila ng 100 to 150 sticks na ang benta, 40 pesos kada stick. May kasama pang Java rice. Tapos everyday, nagdadagdag kami na nagdadagdag. Hanggang ngayon, naging 180 sticks na kami pataas. Kakaiba sa panlasa ng mga tao. Tapos yung iba, nagtatanong sila na, ay, pwede palang gawing grilled siomai. Lasang-lasa yung pagka-inihaw niya. Yung sauce, panalo talaga. Kaya gabi-gabi binabalikan talaga namin to ng anak ko.
Pero ika nga ni Kaj, walang masarap na siomai kung wala ring masarap na maanghang na chili garlic oil. Kaya naman, isang dekada na niyang kinakarir ang paggawa nito. Mahilig lang talaga ako sa manghang. Lalo kasi pag kumakain ako ng siomai, may mga kaibigan ako na sabi, bakit hindi mo gawing negosyo na para matry nung iba? Kasi masarap naman. 270, sir. Kapag mura ang sili, namamakyaw si Kaj ng kilo-kilo. Tinatanggalan niya ng tangkay ang sili. Gagamit akong plastic kasi mainit. Tapos nung nalaman ko na yung technique na huwag mong paaabutin yung kamay mo hanggang doon pagtanggal ng tangkay, hindi ka na maiinitan. Pagkatapos, dadalhin niya sa palengke para ipagiling. Ate, pagiling ako ng sili, tsaka pabili na lang akong bawang. Sa malaking kawa, iniluluto ito ni Kaj para sa kanyang espesyal na chili garlic oil. Ang sikreto, mahabang pasensya. 3 hanggang 5 oras ang inaabot niya sa pagluluto. Kaya naman madalas, naiiyak na lang siya at sinisipon sa anghang. Masakit sa ilong, masakit sa mata yung amoy pagka naluluto mo na yung sili. Kunyari may pinagdadaanan ka, luto ka ng sili. Kasi pagka tumutulo na yung luha mo, naghahalo na sa sipon. Hugot pa more, Kaj. Okay na yung itsura niya, pwede na natin itong palamigin at ibote. Kailangan mapatuloy po muna natin yung chili natin para makuha po natin yung tamang timbang. Pagkaluto, pinalalamig ang chili garlic oil. I-drain ang mantika. At saka ibinote. Ngayon, kailangan na natin munang ipakulo para mawala yung hangin sa loob at mag-airtight. Na ibibenta niya ng 140 pesos kada bote. Siguro yung pagkakapares ko sa sili, yung magiging matapang laban sa lahat. Madaling bilhin, madaling kainin. Kaya naman maraming petsa de peligro na ang naisalba nito. Maraming gutom ang naitawid. Steamed, prito o inihaw. Pork, beef o shrimp. Lumago ang mga negosyo. Kaya sa siomai, mapapa-show my love ka. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.